Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Ako pinagtatawanan ng mga netizen ang witness na Congressman Barbers na kung saan ay sinabi di umano na si Pangulong Duterte ang mastermind sa pagpagorgor ng tatlong Chinese drug lords. Nakakatawa kasi Kabibig kasi narinig lang niyang sa boses lang daw di umano ay si Digong na. Si Digong, sabi niya si Digong yun. Narinig ko habang nag-uusap sila sa cellphone. Si Digong yun, siya ang mastermind. Nandahil lang sa cellphone, nandahil lang sa boses ng cellphone, agad-agad nag-judge, agad-agad nagsabi na si Digong ang mastermind. Naku po, at itong witness na ito ay detainee pala. Bilanggo. Naku, pwede pala yun. Naku, eto mga kabibig, panoorin natin kung paano isinalaysay ng sino ba ito? Si Leonardo Tan ba ito? Oy, nagsasabing si Digong ang mastermind sa pagpapagorgor ng tatlong Chinese drug lord. Sabi pa ng ilang netizen, buti ginorgor yun. Kasi knowing drug lord yun, makakasira sa buhay ng maraming kabataan, ng maraming tao. Buti nga pinagorgor ni Digong kung totoo man yun. O, diba? Sabi ng ilan, parang MMK to Kung alam niya at nandun siya, bakit siya nagbabasa? Kasi kabibig Bisaya, oy, kahit Bisaya, marunong rin magtagalog at maintindihan ng ibang tao. At least, ramdam ng tao na totoo siya. Kaysa nagbabasa siya, parang MMK, na hindi alam kung totoo ang istorya or hindi. Ito nang kabibig ko. Ito na, manood tayo ha. Kayo na ang bahala kung maniwala kayo sa kanya o hindi. O, ito na. Ito. Idinawit si President Duterte sa gulguran, pero narinig lang daw. Tingnan natin ha, manood tayo. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang... Parang hindi niya alam no kung statement ba niya ito or ito ba yung narinig niya kasi parang hindi straight yung pagkasabi niya mga kabibig no. Ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Bakit? Dahil pamilyar ko ang boses niya. Familiarity lang talaga ng boses. Pamilyar na ng boses. So alam niya si Duterte na yun. Grabe naman to. Pamilyar ng boses si Duterte no. Saan ba sila kumukuha ng mga witnesses? Para idiin ang mga Duterte ba? Nakita yung kabibig no, puro Duterte na no, araw-araw Duterte ang kanilang kasi kabibig, sabi ni BP Sara, threat ang mga Duterte. So araw-arawin nila ang Duterte hanggang makita ng mga tao kung gaano ka kabangis, gaano ka bastos, gaano ka demonyo ang mga Duterte hanggang wala nang maniwala sa mga Duterte kabibig. Yun ang kanilang point, yun ang kailang goal. Pero mahirap yung mga pinipresenta ng mga witness parang credibility ba ito? Credibility? Go. Sandali lang. No? Teka muna. Medyo seryoso yung sinabi mo Ang drama naman. Kinat talaga yung tao para sabihin na seryoso yung sinabi mo. Alam naman namin, ramdam naman namin na gusto yan talagang marinig ang pangalang Duterte sa statement ng tao. Kinat nyo talaga. Huwag nyo na ikat. Ituloy-tuloy nyo na. Pwede nyo na i-mention pati asawa ni Duterte. Pati sa Sara Duterte. Mahiya pa man kayo. Ilagay nyo na lahat yan. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? See? Pinaulit. Para marinig ng taong bayan. Para talaga mapasok sa utok ng mga tao na hala, grabe naman kasama ni Duterte. Hala, pinapatay ang mga drug lords. Sabi ng ilan, buti nga pinapatay yun. Kaysa pabubuhayin yun, ang daming mga buhay ang nasira. Sige, repeat. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Okay. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung dinuguan.
Tapos? Meron kang kasing binanggit na pangalan Yung nandito sa number 29. Halata. Halata talaga ang galawan ng mga congressman na ito. Meron daw binanggit na pangalan. Inabanggit na nga. Gusto niyo ipaulit-ulit talaga. Para noted, Duterte na naman. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Alam ko lang ang kausap. Bakit inamin ba? Inamin ba ni Padilla? Si Digong itong kausap ko ha. Digong, gusto mo bang kausapin yung killer? Meet Digong in the cellphone. Meron ba? Dahil lang sa boses. Nako, grabe naman. So mga congressman naniniwala sa taong ito. So dahil lang sa boses, dahil lang sa statement niya, binasa nga yung statement niya. Hindi natin, malay natin kung totoo ba ito mga statement ito or malay natin, pinabasa-basa lang ang statement ito para pagmukhaing masama ang mga Duterte. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Pamilyar talaga. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Naririnig lang pala niya kasi kaya pamilyar niya ang boses ni Duterte. Pero hindi niya nakausap. Narinig lang niya. Pamilyar lang niya. Ang daming gumagaya ng boses. Sige, patuloy lang. Nahiya eh. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Dahil pala pag-congrats. Pwede namang magawa-gawa na istorya si Padilla para the ends pang Duterte. Kagaya nyo, diba? Kagaya nyo ngayon, pinabasa kayo ng script. Sana ito kasi, pag salaysay mo ito, alam na alam mo ang nangyari. Alam na alam mo kung ano ang susunod na mangyari. Alam na alam mo ang lahat ng statement. Pwede ka namang, kahit may script ka dyan, pwede ka namang every now and then hindi mo mabasahin ang script. Kasi alam mo ang statement. Kasi nandun ka. Pero kung word by word na binabasa mo ang statement, parang iba na yan. Sana nag-rehearse kayo ba? Gumawa kayo ng one day before the presentation of the witnesses. I-rehearse nyo ang mga witnesses nyo na parang mapapaniwala nyo ang mga tao ba na siya talaga ang nandun. Na siya talaga ang sumulat. Na hindi lang pwedeng pumirma, pumirma ka dyan, binayaran ka na, o kung ano-ano man. Di ba nakakatawa lang? Kabibig, Bisaya, kasi lang kabibig. Kahit na Bisaya, kahit Bisaya, mas lalo ang mga Bisaya kasi maiisog ang mga Bisaya. May paninindigan ang mga Bisaya kung nasa tama at totoo ang mga sinasabi. Kahit magbaliktad-baliktad pa ang Tagalog, magsasabi talaga ng totoo yun, Kahit pagkatawanan pa sila, kahit baliktad-baliktad yung pagkasabi, pagstorya nila, kahit may Bisaya ang kailang mga words, kahit walang script, magsasabi talaga ng totoo yan. Pero ito, ewan ko sa iyo, Kabibig, pero hindi ako naniniwala, Kabibig, pasensya na. Lalo na nagbasa sila ng script. Hindi talaga ako maniniwala. Mas maganda kung walang script. Mas makatotohanan. Mas may impact sa tao. Mas posible ang mga tao maniniwala na totoo ang mga sinasabi. Kaysa ito, narinig lang ang boses ni Pangulong Duterte habang kausap si Padilla. Tapos sabi niya si Duterte to, tapos sinabi ni Padilla si Presidente tumawag. Pwede namang magsinunod si Padilla o kung ano-ano bang kagimikan ang ginawa nila. Diba? Kawawa naman ang mga taong ganito, na gagawin ang lahat ba para makalaya lang. Diba? Gagawin ang lahat para maging inosente. I don't know kung inosente ba or hindi, pero nahatulan na yata ito. Diba, Kabibig? Nahatulan na yata ito. So, maybe, meron silang nakitang paraan para makalaya, go with the flow. O maging witness ka lang para makalaya ka, go with the flow. Diba? Yun, mga Kabibig. I don't know kung ano ang yung komento dito, pero natawa ako, parang MMK lang ito or wish ko lang or magpakailanman na parang meron ba talagang totoong istorya or yung istorya na parang hindi na, parang totoo ba ito? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. May mga komento ang ating mga netizen. Akala nyo wala silang komento. Ito na ang mga komento. Ang daming nag-comment.
Sabi ng mga netizen, kung sariling salaysay mo yung sinasaad doon sa affidavit, bakit kaya kailangan basahin pa yung script? Unless, anyway, either may recantation yan o ipapa-good job na yan. Baka lang wala ng iba. Parang napanood ko na yung parang teleserye sa ABS, alam mo na ang ending. Ang nakakatawa, kaboses daw ni PRRD yung kausap sa telepono. At dahil naririnig niya palagi, sigurado na siya. Di yata siya familiar na may mga tao na either kaboses or can mimic the boses ng isang popular na tao like Willie Nepomuceno, etc. Therefore, he's an reliable witness. Ganito kababa ang standard ng witness sa House of Representatives. Bikoy Scandal Part 2, di ka mananalo sa korte sa kanyang statement. Dapat nakita mo mismo kung telepono mo lang narinig, useless kahit kaboses pa niya. Dami kaya gumagaya ng boses ng mga personality. Isa ka pa, kahit nakita mo ang krimen, kung di mo nakita ang pumatay, yun, mukhang boses ka lang, bumasitalo ka pa rin. Unbelievable. Mas credible ito kaysa punch hole at maharluka. Ay, talaga. So, yun mga kabibig, ang mga komento ng mga netizen na parang pinagtatawanan ang witness na ipronensinta sa Quadcom para imbestigahan daw di umano ang EJK, ang kiling-kiling. So, shout out sa ating mga OFW o sa ating mga nasa Pilipinas. Holiday kayo ngayon ha, swerte nyo naman, nag-holiday kayo. So yun lang mga kabibigang ating ladies lebak-lebak for the day. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Nagsasabi ba itong Leopoldo Tan ba ito na ang katotohanan? Ay niwala ba kayo si Pangulong Duterte ang mastermind? Nandahil lang sa boses na narinig niya, si Digong na ang mastermind. 100%. Nakausap mo na si Pangulong Duterte? Hindi pa, pero narinig ko na yung boses niya. Yun na nga kabig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!